Colonial TV. Pagbaba pa lamang ni Ramil mula sa chopper ay sinalubong kaagad siya ng mga naghihintay niyang tauhan. Naunang lumapit sa kanyang assistant niyan si Chris. Iniabot nito sa kanyang isang folder. "Sir, here's the fax you've been waiting for." "Thanks, Chris," sabi niya. "Sir, here's the contract Mr. Forrest sent this morning. He needs to have it signed before his board meeting after lunch," sabi naman ni Al, ang isa namang executive niya. Bago pa man niya maabot ang binigay nito sa kanya ay nagring ang cellphone niya. Dinukot kaagad niya iyon mula sa bulsa ng polo niya. "Mr. Peters," masiglang bati niya sa tumatawag. Ito ang may-ari ng Merry Foods. Mga health foods ang minamanufacture ng kumpanya nito. Nabalitaan ng lolo niya mula sa reliable source na di umano nito na nagbagsak si Mr. Peters na ibenta ang kumpanya nito. Their company, Gold Mix Corporation, was a work in progress. Iyon ang madalas sabihin ng lolo niya na si Don Roman Castellanes. Ramil begged to disagree. Noon pa natapos ang work at nagprogresibo na ng Gold Mix. In fact, it was nearly a giant, pero hindi makontento roon ng lolo niya. Semi-retired na ito at iniwan na nito sa kanya ang pamamahala sa kumpanya. In theory, pero kung tutuusin ay napakalaki at napakabigat pa rin ang impluensya at opinyon nito sa pagpapatakbo ng Gold Mix. Don Ramon was a workaholic. Typical type A personality ito ng kinakarir ng pagiging achiever at saksakan ng taas ang standards nito. Ang papa niyang si Ramon Jr. ay sumunod di umano sa yapak ng lolo niya. His father graduated cum laude from the University of the Philippines and was an instrumental in sealing deals that pushed the company's earning off the charts. Hindi na siguro katakatakang inatake ito sa puso sa edad na 45. Maybe the stress got too much for his heart to take. Nakadagdag pa siguro doon ang paghihiwalay nito at ng mama niya. And then shortly after the breakup of their marriage, his mother died from a vehicular accident. Aksidenteng tinuturing iyon, pero ayon na rin sa bali-balita ay mukhang lasing na lasing ang mama niya kaya bumangga ang kotse nito sa malaking puno. Naapektuhan siya ng husto ng mga pangyayari. Kahit kasi may ideya siya sa gulo ng pagsasama ng mga magulang niya, ay mas gusto pa rin niyang kung magkasama ang mga ito. And then almost in the blink of an eye, he lost them both. Ang lolo na niya ang tumayong father figure niya. And what an awesome father figure he was. Natatakot siya rito na namamangha na humahanga. Ibinigay nito ang lahat ng kailangan niya, maging ang ilang mga luho niya. Ang hinihingi lang daw nitong kapalit ay ang ibigay niya ang best niya sa lahat ng bagay. At iyon nga ang ginawa niya. Gaya ng papa niya ay cum laude siya nang graduate siya sa UP. Business ad ang kinuha niyang kurso. Pagkatapos ay nagmasters pa siya. He forced himself to become a go-getter and because he felt he had no other choice. Wala sa bokabularyo ng lolo niya ang mga salitang relax, chill o slow down. Ramil knew no other way of life so he could do nothing but follow his grandfather and father's footsteps. Maganda naman ang kinalabasan niyon. Hayun nga't sa ilalim ng pangangalaga niya ay patuloy pa ang paglago ng Gold Mix. "I hope you'll be telling me we have a deal," sabi niya kay Mr. Peters. Habang nakikinig siya rito ay panay ang pirma niya sa mga papeles na ibinibigay sa kanya ng sekretarya niyang si Maris. Mga standards document iyon na hindi na niya kailangang basahin ng mabuti ang nilalaman kaya pwede siyang pumirma lang ng pumirma kahit pa nakikipag-usap siya. "I would want to say yes, but, well, another company has made me an offer and it's too tempting to refuse," ani Mr. Peters. Natigilan siya sa pagpirma. Itinulak niya palayo ang mga papeles na nakaumang sa kanya at saka tumalikod at iniwan ang mga nakaumpok sa kanya. "What do you mean?" tanong niya na pinipilit huwag ipahalata rito ang iritasyon. "Well, there's nothing definite of course. It's just that company this has sent me some feelers. They're offering so much more for Merry Foods than Gold Mix." Kabisado na niya ang mundong ginagalawan niya.
kaya may ideya na siya kung ano ang ginagawa nito. How much more? Tanong niya. Oh, about 10 million more. I see. Mabilis siyang nagkalkula sa isip, kaya niyang palusutin ang 10 milyon pa, pero hindi rin siya karapat-dapat na karakarakang pumayag. Walang ipinagkaiba ang pagbili ng kumpanya sa pagbili ng tsinelas sa Divisoria. One must know how to haggle. Ang hindi marunong makipagtawaran ay hindi lang talo kundi mukha ring katawa-tawa. What are you planning to do? Tanong niya. Kunwari medyo tinatabangan siya. Well, that's up to you, sabi ni Mr. Peters. It's just out of courtesy that I informed you about this. I mean, considering the fact that we have almost a done deal. Yes, we have almost a done deal, saad niya. And you're the one who's turning your back on it. Iyon ay pinapahiwatig ng tinig niya. Pero swabe lang ang panunumbat niya. Hindi tama magkaroon ng kaaway, lalo kung hindi pa naman uli ang lahat. Isang mahalagang kaalaman iyon ang natutuhan niya sa kanlolo niya. I haven't said yes to them yet. I gave you priority, so I'm giving you the options right now. You have a week to think about this. I'm leaving for the Netherlands this afternoon, so I called you up. Paliwanag nito. Thank you, Mr. Peters. I'll give you a call as soon as I have made a decision. Sabi naman niya. Do that. Have a safe trip. Pinutol na niya ang koneksyon nila. Sa sobrang diin nga ng pagpindot niya sa button, kulang na lamang ay lumubog ang keypad niyon. He was pissed off. Tiyak na hindi matutuwa ang lolosito niya kapag nalaman nito ang pangyayari. Ipinagyabang pa naman niya rito na dandel na ang negosasyon nila ni Mr. Peters. He and his big mouth. Maisasalba pa naman iyon. All he needed to do was to shell out more money. Pero kabawasan ng puntos iyon para sa lolo niya. I hate this. I really hate this. In fact, he was starting to hate this life. Parang parati siya nagmamadali. Tila palaging naaabutan ng kung anong halimaw na hindi niya maaliwaran kung ano. Sa paggising pa lamang niya sa umaga ay umaarangkada na siya. Babangon siya na animoy parang spring ang likod niya. Maliligo siya sa loob lang ng 3 minuto. Magbibihis, hihigop lang ng kape pagkatapos ay diretso na siya sa kanyang sasakyan. He would work all day almost non-stop. Pagkatapos ay may mga social obligations pa naghihintay sa kanya. Pagdating ng weekends ay hindi pa rin siya makapag-relax. Bahagi na ng pagninegosyo ang pakikipagsosyalan. Sa mga ganoong pagkakataon ay nakakabuo siya ng koneksyon, nakakapagsara ng mga deals at nagkakaroon ng mga alis. It was a rat race and he sometimes wondered how he could have a break, even just a short one. Para kasing nalulubat na siya. Sir, tawag sa kanya ng isa pa niyang tauhan nang bumalikwas siya. Not now, sabi niya rito. Nilagpasan na niya mga ito. But sir, I said not now. Singhal niya rito. Kapag kuwani mabilis na siya naglakad palayo. He was losing it and he didn't want to. For him, losing it was a sign of losing. Dapat ikontrolado niya ang emosyon niya. Kaysa masakal niyang empleyado niyang ginagawa lang naman ang tungkulin nito, ay lumulan na siya sa elevator na sadya naghihintay para sa kanya. Dumiretso iyon sa palapag na kinaroroonan ng opisina niya. He went straight to his office, closed the door, and locked it. Kapag kuwani pabagsak na umupo siya sa swivel chair niya, pumikit siya at napabuntong hininga. The phone rang. The intercom buzzed, but he didn't give a damn. Pagod na pagod siya kaya magpapahinga siya kahit ilang minuto lang. Sa Santa Fe ay hindi mapalagay si Neri habang nakatunghay sa dalampasigan. 2 araw na nakalilipas mula nang umalis ang pinsan niyang si Heidi na nagbakasyon sa kanila. Namimiss na kaagad niya ang pagkukulitan nila. May ibinalita rin ito sa kanya na ayaw man niyang aminin ay kinainggitan niya. Pinag-uusapan na raw nito at ng boyfriend nito ang tungkol sa kasal. Halos magkasing edad lang sila ni Heidi, pero siya, kahit nagkaroon na siya ng nobyo dati ay hindi naman seryoso iyon. Hindi nga umabot na 1 taon ng relasyon nila. Ang inaalala niya, kung magkakaroon man siya ng asawa, ay malamang na naisin nitong iwan na sila sa Santa Fe. Iyon ay kung tagaroon ang mapapangasawa niya. Halos lahat ng mga kabataan sa Santa Fe ay nangarap na lumipad sa syudad. Marami na rin sa mga taga roon na nagkapamilya at nagpasyang lisanin ng lugar. Pero siya ay parang ayaw niya.
Ang tanga mo naman, hindi napigil ang paglait niya sa kanyang sarili. Napakakaiba niyata niya sa kaedad niya sa sabik na sabik makaalis ng islang kinalakahan nila. Masyado raw malit ang oportunidad doon para umasenso. Ang kapayapaan sa isla ang tiyak na pangungulilaan nila kapag nagkaroon siya doon. Noon ngang pansamantala siyang tumira sa bahay ng isang tiyuhin niya para mag-aral ng kolehiyo ay para siyang pinarusahan ng katakot-takot. Oo, nag-e-enjoy naman siya sa pamamasyal sa mga malls. Natuwa siyang manood ng sine, maglakwat siya sa mga parke at iba pang pasyalan. Pero dumating din ang punto na nagsawa na siya at hinahanap-hanap niya ang kapayapaang tangi sa Santa Fe lang niya natatagpuan. Hindi naman sila nasasabing pulube. May ilang bangka ang inay niya na ginagamit sa pangingisda ng kanilang kababaryo. May porsyento sila ng mga huli. Idagdag pa ron ang kita nila sa taniman sa lupang ipinamana rito ng tiyahin nito. Magmula na makagraduate siya ng kolehiyo ay tumutulong na siya sa inay niya sa pagkakwenta, pagkukubra at pagmamanage ng mga kinita nila. Hindi sila dukha, ngunit napakapayak lang ng kanilang pamumuhay. Oh, ano't natutulala ka riyan? Anang inay niya na sa likuran niya. Nangangarap ka na naman ng gising. Alam ko kung anong iniisip mo. Ang manirahan sa syudad ano? Hindi po, tanggi niya. Totoo naman iyon. Normal na mangarap yun. Anito, at kapag nagkaroon ka ng oportunidad ay dapat lang nasamantalahin mo yun. Si inay ang kulit. Hindi ko nga po gustong umalis dito. Ang iniisip ko pa nga, kung mag-aasawa ko, paano kung gustuhin niyang ibang lugar kami manirahan? Asus, ang batang to. Bakit ba ganyan ang pinag-iisip mo? Kinabig siya nito't niyakap. Ilang sandaling hinagod-hagod lang nito ang buhok niya. Anak, alam mo, may mga bagay na hindi natin pwedeng pigilan. Saad nito. Ang paglipas ng mga sandali, ang pagbabago ng mga tao, at ang pag-udyok ng ating mga damdamin ay ilan lang sa mga iyon. Pilitin nating maging bukas ang isip sa mga pangyayari. Kung sakaling magkaroon ka ng pagkakataong umasenso sa buhay, ay huwag mo nang basta-basta nalang tanggihan. Sayang eh. At dapat lang na sumama kayo sa akin, hindi ba? Nako, kontento na ako rito. Ay iiwan ko kayo mag-isa? Humugot ito ng malalim na hininga. Napagawi rin ang tingin nito sa baybaying kanina siya ang nakatanaw. Parang may iniaanining ito roon. Wala namang problema sa akin yun. Anito, kaya ko ang sarili ko. Hayan nga at napalaki kita ng maayos kahit pa bata ka pa nang mamatay ang itay mo. Kung nalagpasan ko ang mahirap na panahong iyon, makakaya ko ring mamuhay rito na mag-isa. Napatingin siya rito. Hindi niya alam kung bakit pero may nabakas siyang malalim na lungkot sa tinig nito. Ayoko sa syudad anak. Masyado magaluroon at ano po? Untag niya rito nang hindi nito itinuloy ang sinabi. Ibang-iba rin ang mga tao roon. Masyadong malalaki ang agwat ng antas sa lipunan. Mahirap silang makasalamuha dahil kung minsan ay may mga antas mo tinitingnan at hindi yung tunay na pagkatao. Anito, alam niya nagtrabaho ito dati sa Maynila. Namasukan daw ito sa isang may kayang pamilya pero umalis din ito roon pagkalipas ng ilang taon dahil ng paninilbihan. Sa Santa Fe na ito tumuloy sa tiyahin nito na may kaunting ari-arian doon. Ang mga bugaw lang kasi nito na lolo't lola niya ay maaga namatay. Ang itay niya ay namatay raw noong ilang buwan gulang pa lamang siya. Sa Santa Fe na siya lumaki at nagkaisip. Ang tanging karanasan niya sa pagtira sa syudad ay nung isama siya roon ng tiyuhin niya bago magsimula ang klase sa kolehiyo. Nako, huwag mo munang abalahin ang isip mo sa mga bagay na yan. Bata ka, kapag nagmahal ka na, kung saan man siya naroroon ay magiging maligaya ka. Kahit nasa syudad siya sa ibang bansa o dito sa Santa Fe, basta magkasama kayo ay makukontento ka. Kung ganyan namang wala ka pa namang pakakasalan, di wag ka muna mag-isip ng mag-isip. Wika nga masyado ng maraming problema sa pagsakalukuyan, kaya huwag ka namang hiram ng alalahanin sa hinaharap nito. Korek ka dyan, Nay. Pinilit niya ang pasiglahin ng tinig. Bakit nga ba kung ano-ano kaagad ang inaalala niya? Kapag nagmahal ka na kahit saan man siya naroroon, ay magiging maligaya ka. Parang hindi niya makuhang ibig ipahiwatig ng inay niya. Hindi niya ma-imagine na kaya niyang sumama ng buong puso sa isang lalaki sa Maynila.
Napatitig sa kanyang inay niya. May nababaka siyang kung ano sa mukha nito. Parang nanghihinayang ito na nalulungkot sa hindi niya mawari. Nasa punto ka na ng buhay mo na malamang na kailangan mong gumawa ng mabibigat na pasya. Ang payo ko lang sa'yo ay timbangin mo iyon ng mabuti. Kung alam mo lang, napakorap ito parang natauhan. Kung alam ko lang ang alin po, usisa niya. Wala, asus, nag-uulyanin na yata ako. O siya, maiwan muna kita. Hindi naman siguro malulutong mag-isa ang hapunan natin Anito, saka nagmamadali nang bumalik sa loob ng bahay. Napakunot noo siya habang sinusundan nito ng tingin. Hindi yun ang unang pagkakataon na naintriga siya sa mga sinasabi ng inay niya. Ilang ulit din niya itong nahuling parang may malalim na iniisip. Noong bata-bata pa siya ay manaka-naka lang niya itong kinakikitaan ng ganoon. O baka dahil bata pa siya kaya hindi niya gaanong mapapansin ang pangyayaring iyon. Ngayon ay tila nadadalas ang pagiging mapalaisip nito. Pero kapag inusisa naman niya ito ay walang katuturan lang ang sinasagot nito sa kanya. Hindi pa naman siguro ito nag-uulyanin. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.